Sister Marby, Sister Grace, Sister Glenda. At ngayon po handa natin ang ating mga pandinig sa mensahe na ihatid ng ating minamahal na kapatid, Sister Mali Pestijo, na ang topic Good niya, morning. Holy Spirit Aspire. Sige po, Sister Mali. Amen. Praise God. Thank you po, Ate Fed. Good morning po sa bawat isa sa atin. At tunay na isa pong karangalan na patuloy po natin na purihin at ipahayag ang salita ng ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Kaya po ang bawat isa ay nandito para makinig, magbigay ng papuri at parangal sa ating Panginoon. Amen. At sa oras na ito ay patuloy po nating handa ang ating mga puso, ang ating mga isip at tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Nakikita niyo po yung share screen ko? Kita po, Ate Fed? Okay, thank you po. Kita po, kita. Okay, salamat po ng marami. So nga sa oras na ito po ay tayo po ay nasa limang topic na po at ang ipapahayag ko po sa oras na ito ay yung the symbol of the Holy Spirit as a fire. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri tagpapasalamat po kami sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo, sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Lord, continue to be with us, Father God, Holy Spirit. Patuloy kang kumilos, paunawa mo, iparanas mo sa amin, Panginoon, yung banal makapangyarihang salita that apart from you, we can do nothing but because of the Holy Spirit na siyang magbibigay na sa amin ng wisdom, ng knowledge, ay patuloy po namin maunawaan, maintindihan ng Lord ang kapahayagan nagmumula sa iyo. Marami pong salamat. We entrust everything into your hands in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So sabi nga natin, marami pong mga symbols ng Holy Spirit sa ating mga buhay in pinararanas ng Lord. At na tayo nga po ay nakaranong unang araw po ay tinuro po na Ate Hedy the Holy Spirit in the Triune. Dalawang topic po, and the Holy Spirit as our life of the believers. At Sister Grace naman po ay pinahayag niya in the Holy Spirit as a dove. At kahapon po, the Holy Spirit symbolizes the oil. At ngayon po ay sabi nga rito sa screen, the symbol of the Holy Spirit throughout Scripture, there are symbols of metaphors used to represent the Holy Spirit. They describe the person, the power, and the work of the Holy Spirit. Bakit po ba tayo nabubuhay sa mundong ito as a Christian? Okay, because of the power of the Holy Spirit. That alam po natin na pag wala po yung banal na Espiritu sa ating mga buhay, useless po yung pagiging Kristiyano natin. Hindi lang po natatapos ang pagiging born again natin, nung na-born again tayo, but especially, most of all, is yung enhancement, yung power of the Holy Spirit ay kailangan po ng bawat isa sa atin. At ito po yung nangyayari. Ito po yung nagaganap. Ito po yung ipinararanas ng Lord sa ating mga buhay. Okay, sabi nga, topic po natin is the Holy Spirit as fire. Ito po ay makikita po natin sa Matthew 3 verse 11 at makikita rin po natin to sa Acts 2 1 verse 4. So as an introduction, sabi nga po in the Bible, spiritually speaking po, biblically speaking po, fire symbolizes God's powerful presence, holiness, purification, judgments, and the transformative work of the Holy Spirit, appearing as a burning bush, pillar of fire, tongues of flame at Pentecost, consuming wrath or refining agent, representing both divine acceptance, like in offerings, and destruction, like Sodom, and ultimately signifying spiritual cleansing and empowerment. So napakahalaga po ng fire of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Bakit po? Dahil dito po natin nararanasan yung powerful presence ng ating Panginoon. Nililinis rin po niya tayo. Yung pagiging holiness ng ating Panginoon, nararanasan po ng bawat isa sa atin. And even the judgment, di po ba? Bakit po tayo na-transform? Mula po doon sa putikan, inihawan po tayo ng Lord patungo sa kaluwalhatian ng Lord because of the power of the Holy Spirit. At katulad po na nangyari sa buhay ni Moses, di po ba? Nagpakita po ba ang Lord physically? Saan po nagpakita ang Lord? Dahil po sa burning bush. Na yung
burning bush na yun, di ba? Yung puno na yun, hindi po na nasusunog. Pero yung fire symbolizes the Holy Spirit, symbolizes the Father. Yun po yung nagpakita. And even yung sa buhay po ng mga Pentecostal, di po ba? Talagang nagpakita po ang Panginoon sa pamagitan po ng Holy Spirit. Nagparamdam po, hindi lang po nagpakita kundi talagang naramdaman po yung Holy Spirit sa kanilang mga buhay. Sa Sodom and Gomorrah, paano po nangyari yon? Because of yung asopre, di po ba? Yun po yung nangyari dahil po sa kasalanan ng Sodom and Gomorrah, ginunaw po ng Lord yung Sodom and Gomorrah. At ngayon po ay magdating pagpapatuloy. Sabi po dito sa Matthew 3 verse 11, I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Yun po yung naranasan doon sa Pentecost sa buhay po ng ating Panginoon, di po ba? Sa biging sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tayo po ay nabaptize ng Lord binaptize po tayo as water. Pero po ang pinakamahalaga po yung baptism of the Holy Spirit. Okay, so nakita po natin dito, kaya sa buhay po natin, nakakatuwa po ang Panginoon dahil inaasam-asam po natin. Kaya nga lagi nating pinagpe-pray, Lord, please baptize me with the Holy Spirit and fire. So yun po yung yun po yung hiling natin sa Lord, di po ba? At ipagkaloob naman po ng asting Panginoon. Kaya napakahalaga po yung fire. When the Holy Spirit came, magkisabay po yung aso namin. When the Holy Spirit came as promised by Jesus, came in the upper room with fire. Okay, so paano po nakikita? Okay, paano po nagpakita ang Panginoon sa pamagitan po ng Holy Spirit with fire? It is the divine fire of the Spirit sets the church apart and set up blaze for God's glory. Ito po yung kagandahan sa Panginoon. Nung tayo po ay nabaptize dahil po sa pag-ibig at katapatan ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, yung divine fire of the Spirit, ito po yung nagpapaningning sa atin, nagpapalibab, set us ablaze for God's glory. Kaya po tayo nakakapagpatuloy sa Panginoon because of the Holy Spirit na siya pong bumubuko sa ating mga buhay. Sabi nga rito, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord. Di po ba nung nagpe-pray po sila sa upper room 2,000 years ago? Ano pong nangyari? Suddenly, they came as a sound from heaven, as a rushing mighty wind. Maging po yung wind is a symbol of the Holy Spirit. Aside from fire, di po ba? At ano po nangyari doon sa whole house? Sa whole house na kung saan nandoon sila Peter, andyan yung mga apostles, they all filled with the Holy Spirit. At hindi lang po yon, they began to speak in tongues. At sila na po ay nagsimula na po nag-speaking. Kaya napakahalaga po yung corporate prayer. Yung sama-samang panalangin. Parang sa isang walis, di po ba? Pag isa lang po, isang tingting po, hindi po nakakawalis yan. Pero pag isang buo po, halos lahat ng dumi, lahat ng dahon, lahat po ng kaya mong walisin, nawawalis. Ganun din po sa buhay ng bawat isa sa atin na kung paano tayo nagpe-pray in one accord. Napaka-mighty power pala yun, napaka-makapangyarihan po pala. Yung yung corporate prayer, yung sama-sama nating panalangin. Sabi nga, is it as a blaze for God's glory? Yung nagniningning, nagliliyab. Amen? Kaya asam-asamin po natin, lalagi po nating maranasan yung pag-ibig, yung Holy Spirit sa ating mga buhay. Dito po sa next slide, think about fire. Ano po ba talaga yung fire? Bakit kailangan ba ng fire? So,
Sa buhay po natin, alam na alam po natin yung sun is a big ball of fire. Amen? Is a big ball of fire. Kaya nga nararanasan po natin yung liwanag, yung kadakilan, yung kagandahan ng mundo dahil po sa fire, dahil po sa sun. Kala natin sun lang yun, di po ba? But because of the sun, which is the big ball of fire, nararanasan natin yung kaliwanagan. Sabi nga, it is vital for our very existence. Pero hindi na po tayo nabubuhay ng walang fire, di po ba? Walang liwanag. Bakit? Kasi napakadilim po kapag hindi po natin nininingning, hindi po natin pinaliliyab yung fire. Sabi nga, it provides heat, generates energy, and illuminates the dark. Makikita po natin dito, sa ibang bansa po, kung titingnan po natin, napakalamig ng panahon, di po ba? Ano pong ginagawa nila? Nagsisindi sila. Nagsisiga sila para lang maigsan ng lamig. So, kailangan po talaga ng fire. Pag nagluluto tayo, di po ba? Kaya nga sabi dito okay, nagniningning, sa sobrang lamig kailangan ng fire. Nagpo-purify din po 'yon. Sabi nga rito, it is needed for cooking, baking, and purifying. Baba, kapag nagluluto tayo, hindi po tayo pwedeng magluto ng walang fire. Kahit gasol po 'yan, hindi po ba kailangan po natin ng fire. Sabi dito, it empowers engines, drives ships and trains, and runs all the types of machinery. Sino po nagpaparan dyan? Sino po paano po nangyayari? Bakit nagraran po yung ships, yung trains, yung mga vehicles? Because of fire. Dahil po sa apoy na nagpapatakbo nun. Sabi dito, what would life be without fire? Ano kaya nangyayari sa buhay ko? Very, tag dito, simple question. Very personal question sa buhay ng bawat isa sa atin, di po ba? What would life be like without fire? Ano kaya mangyayari kung wala yung fire? Sabi dito, ito na po yung sagot. Our world would be a very dark. Our world be a very cold, dark, primitive place. Di po ba? Pag brownout, pag blackout, ano po nangyayari? Wala pong liwanag, di po ba? Para napakadilim. So, kailangan po natin ng liwanag mula sa ating Panginoon. Liwanag na nagbibigay sa atin ng pag-asa na sa madilim na mundong ito. Ano yung liwanag na sinasabi ng Lord? Yung Holy Spirit. Sabi nga, in the same way, without the fire, the Holy Spirit light would be a very cold, dark place spiritually. Totoo po yun. Spiritually blind tayo. Spiritually in darkness tayo. Kapag wala po yung pagkilos ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Totoo po yung sinasabi ni Pastor sa kanyang teaching. Nung naranasan po, nung nabaptize ng Holy Spirit, doon po nag-umpisa talaga yung boldness, yung active ng spiritual ng buhay natin. At ito po ay given na given po sa buhay ng bawat isa sa atin. Danas na ranas Danas na danas. Ako personally, naranasan ko po talaga. Danas na danas ko nung nabaptize ako ng Holy Spirit, nabaptize tayo ng Holy Spirit. Doon po nag-umpisa yung evangelism, doon po nag-umpisa yung parang, hindi naman ibig sabihin hindi ka na nahihiya. Yung boldness in sharing the word of God, yung tatayo ka sa harap, di po ba? Doon mo naranasan Ako talaga sabi ko, Lord, thank you, Holy Spirit. Kasi napakamahiyain natin, di po ba? Ang bawat isa sa atin, sinasabi natin, halos lahat po na nagpapatotoo. Ako, mahihayin ako noong unang panahon. Pero dahil sa pag-ibig, dahil sa grasya ng Lord, dahil sa Holy Spirit, nakakapagsalita na sa unahan, nakakapag-share ng Word of God. Yung dark place na kung saan nandun tayo nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, di po ba? Nagningning na, nagkaroon na ng liwanag because of the Holy Spirit. Ano mang simbolo ng Holy Spirit diyan? It is because of the Holy Spirit. At napakahalaga po yung fire of the Holy Spirit sa buhay, especially sa buhay po ng mga Kristiyano. Amen. Sabi po dito, but who can endure the day of his coming, can stand with he appears, for he will be refiner's fire as launderer's soap.
Sa Malakay 3 verse 2 to 3. The Holy Spirit convicts our sins. Ito po yung ito po yung kagandahan dito. Sabi nga dito, kinuha ko sa Bible, yung sa Malakay 3 2 verse 3, Tagalog po, babasahin ko po. Ngunit sino ang makakatagal pagdating sa araw na iyon? Sino ang makakaharap kapag napakita na siya? Para siyang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang sabon na may matapang na sangkap. Darating siya, mauupong tulad ng isang takapagdalisay ng pilak. Dadalasayin niya ang mga anak na lalaki ni Levi, katulad ng ginto at pilak. Sa pamagitan nito'y magiging karapat-dapat ang kanilang handog. Dinadalisay po tayo ng ating Panginoon, di po ba? Bakit po tayo naglalaba? Kasi madumi yung damit. So pag nilabhan po yung damit, ano po mangyayari? Lilinis na siya. Pag dinagyan pa ng downy, babango na siya. Amen po ba? Tapos ano ba sabi doon? So nire-refine tayo. Nagiging matatag tayo sa ating mga buhay because of the Holy Spirit. Okay, next po ay the Holy Spirit convicts us of sin, burns away pride, selfishness, and the spiritual apathy, and defines our character to make us more like Jesus. The Holy Spirit purifying fire can be intense, but it is always for our good, making us holy like Christ. So, ito po dahil po sa pamagitan ng ating ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, di po ba? Ano man yung mga kasalanan, maliit man o hindi pa tayo mapakali. Ano pong ginagawa natin? Nagre-repent na tayo. Pag mayroon tayo pong nakasamaan ng loob at alam po natin na sama-sama ang loob ng isang tao sa atin, although hindi tayo may kasalanan, ano pong ginagawa natin? Pinagpipray po natin. Una po, pinagpipray po natin. Ano pa po nangyayari? Pinupuntahan natin at sinasabi natin na, kaibigan, kapatid, masama po pala ang loob mo sa akin, hindi ko alam. Tayo na mismo yung pumupunta kasi nagko-convict ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Yung mga pride, yung selfishness, magiging madamot, pagiging pride, hindi po ito kalooban ng Lord sa ating mga buhay, di po ba? Ang kalooban po ng Panginoon dito, maranasan po natin lagi yung pagkilos ng banal na Espiritu. Yung character natin, minomold niya. From glory to glory, hindi naman yan instant po kasi, di po ba, na-born again tayo, instant po ba na nagbago na tayo? No. From glory to glory po, ay ang ginawa po ng Lord. Day by day, chine-change po ng Lord yung character natin. Amen po ba? Lalo na pag nagde-devotion tayo, chine-change po. Kaya nga pag nagbabasa tayo ng salita, minsan napapaaray ka eh. Aray! Minsan gano'n, di ba? Aray, bakit? Ikaw mismo nababurn. Dahil mismo tayo nasusunog dahil ang salita ng Diyos is of fire of the Holy Spirit na sa nagko-convict sa atin, di po ba? Pinopurify niya tayo to become holy and acceptable to it. Ito naman talagang kalooban ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, di po ba? To make us holy. At mangyayari lang po yon dahil po sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Dahil po sa kadakilaan at pag-ibig ng Lord sa ating mga buhay. Next po, these have some to that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor with Jesus Christ is revealed. Sa 1 Peter 1 verse 7, di po ba? Sabi dito sa Tagalog, upang masubukan kung talagang tunay na pananampalataya ninyo, tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy upang malaman kung tunay o hindi, mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa ginto. Amen po ba? Sabi nga ang faith, ito pa ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga, kahit anong salapi, kahit anong maranyang buhay, which is, totoo po yun na kailangan po natin ng isang buhay, mayaman nga sabi nga mayaman nga po ang mga taga-JIL may paho. Pero sinasabi ko po rito, yung pananampalataya pa rin po yung pinakamayaman na ipinamana sa atin ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Para po magbigay ng glory sa ating Panginoon. At nare-reveal po ang Lord sa buhay natin. Minsan pag nagpapatutuo tayo, di po ba? Nasabi na
Uy, ang galing naman ng Lord, napakabuti. Sino po yung napapabigyan ng kapurahan? Di po ba wala pong iba kundi ang ating Panginoon? At lahat naman ng po ng ginagawa natin ay magbigay lamang ng karangalan sa ating dakilang pangalan. Bakit? Kasi wala naman po tayong ipagmalaki sa Panginoon. We are living by grace of God. We are living by faith. And we are living because of the Holy Spirit na nilalagay ng Lord sa puso ng bawat isa sa amin. Purification comes through trials, which is true. Dami natin pagsubok na nararanasan sa ating mga buhay, di po ba? Pero hindi po kalooban ng Lord yung sakit karamdaman. Sabi nga, hindi kalooban ng Lord na maghirap tayo, hindi kalooban ng Lord yung mga trials na yan, but it gives us challenges. Nacha-challenge po tayo, pinahihintulutan po tayo ng Lord. Bakit? Kasi nga, dito sabi nga it is a result of praise, glory, and honor. Nare-reveal po ang pangalan ng ating Panginoon. Just like fire is used to refine gold or silver, the Holy Spirit uses trials and challenges to purify us. These difficult times are not meant to destroy us, but to refine us. Ano po yung purpose? Kailangan po alam po natin yung purpose po, di po ba? Kung bakit minsan nakakaranas po tayo ng pagsubok sa ating mga buhay, lalo mga Kristiyano. Ang una pong tinatanong natin pagka nararanasan po natin trials, may gusto ka bang iparana sa akin, Lord? May gusto ko po bang ituro sa akin, Lord? Ano po ba ang purpose mo kung bakit nararanasan po namin yung mga trials and challenges sa aming mga buhay? Is to reveal Christ in our life. Amen po ba? To praise and glory and honor sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po. Kaya sabi nga po dito sa James 1 verse 2, di po ba? Di ko na po nilagay sa dinagdag ko lang po. Sabi po doon sa James 1 verse 2, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kind. Alam po natin yon na ano po ipapananas. But because testing strengthens faith. Sabi nga rito, it is a biblical to find the purposeful joy in hardship, not because suffering itself is pleasant. Di naman talaga nakakatuwa yung suffering, di ba? Hindi po pleasant yan, yung suffering na yan. Pero ito po yung pala yung resulta. But because testing strengthens faith. Yung testing po, nagpapalakas po ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Dapat po may purpose. Pinatatatag po ng Lord yung pananampalataya. At yung perseverance po, yung pagpapatuloy. Magpapatuloy pa ba ako sa Panginoon? Dami kong trials, ang dami kong pagsubok. Parang hindi na natapos ng 2025, bakit 2026? Minsan, unang taon pa lang, di ba? Unang araw pa lang, may trials na. Pero sabi ng Panginoon, hindi ito makakapag-destroy sa atin. Mismo sa ating mga buhay, hindi ito makakapag-destroy sa buhay ng mga Kristiyano, but to refine us. Sabi nga, na-experience po natin sa ating mga buhay, hindi naman po yan panghabang buhay, dadaan lang po yan. At it is also the completeness in God's plan in our life. Yung pala, gagamitin ka, maitili ng Panginoon. Mayroon ka palang patotoo, di po ba? At dito po natin makikita na because of the fire of the Holy Spirit, nagiging matatag tayo sa anumang trials, pagsubok sa ating mga buhay. Because the fire of the Holy Spirit, dahil po sa kaningningan, dahil po sa pag-ibig ng Diyos, nalalagpasan po natin yung pagsubok sa ating mga buhay. So number 1 nga po, sabi dito, the Holy Spirit as fire purifies. So, next po, I have come to bring fire on earth and honor which it were already rekindled. Nire-rekindle po ng Lord yung ating mga buhay. Amen po ba? Ito po yung number 2. The Holy Spirit as fire ignites passion. Yung passion po, yung pag-ibig, yung apathy, yung empathy. Nile-level up po pala ng Lord yung passion sa ating mga buhay. Sabi po dito sa Luke 12 verse 49, di po ba? I have come to bring fire on the earth, and how I wish it were already rekindled.
Ito po yung sabi nila, how I wish, pinakakaasam-asam ko po na laging pag-apuyin, pag-alabin yung pasyon ng Panginoon sa aking mga buhay. Nile-level up po yun. Di po ba? Lalo na tayo, mga leaders and workers, di po ba? Hindi po natatapos yung passion, especially po sa mga, sa mga live groups, di po ba? Makikita po natin na gustong-gusto natin pumunta sa mga live group natin. Bakit alam po natin may naghihintay doon na kung saan kailangan po ng salita ng Panginoon. Fire is a symbol of zeal and passion. Just as fire is intense and cannot be ignored, the Holy Spirit ignites a passionate desire within us to serve God and share His love. Ito yung motivation, di po ba? A desire that overflows into worship, prayer, service, and witness. Ano po yung nagmamotivate sa atin kung bakit po tayo nagpapatuloy sa Panginoon? Yung Holy Spirit na kung saan nararanasan po natin sa ating mga buhay. Sabi po sa Romans 12 verse 11, never be lacking in zeal but keep your spiritual fervor serving the Lord. Ito po yung laging pinapaalala ng Lord. Sabi nga never give up. Huwag kang mag-give up. Lalo tigit, dapat mong pag-alabin mo yung paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Sa iba't ibang kaparaanan po, marami pong iba't ibang kaparaanan kung paano po tayo makapaglingkod sa Panginoon, di po ba? Yung one-on-one evangelism, yung prayer for one another, hindi lang ibig sabihin nun, ay, hindi naman ako ginagamit ng Lord kasi hindi naman ako nagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi naman ako palfit ministry. So, hindi po yun yung hindi po yun yung kaparaanan ng Lord para hindi tayo gamitin. So, sa iba't ibang kaparaanan po, kayang-kaya po, tayo po ay ginagamit ng Lord katulad ng ginagawa po sa JIL May Paho, di po ba? Sabi nga sa Tagalog, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Ito po yung sinasabi ng Lord. Ito sa command ng Lord talaga. Napaka kailangan put it into action. Kailangan may action na kaagad eh. Sabi nga dito, di ba sa Romans 12 verse 11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Hindi naman tayo katulad ni Juan Tamad, di po ba pupunta lang sa ilalim ng puno para bumagsak yung bayabas. Tayo po ay nagiging masipag, lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Lagi po tayong magalak sa pag-asa. Yung hope, lagi nandyan yan eh. Kala natin walang pag-asa. Ang bunsang ito, o titingnan po natin kung tayo po ay magbabasa ng Facebook, di po ba? Ano yung makikita natin? Puro mga negative spirit ang inilalagay ng Lord sa puso natin kapag tayo po ay, hindi naman lahat, pero minsan, mas marami yung negative spirit, di ba? When the Holy Spirit comes, He sets our hearts on fire for glory of God. Ito naman po talaga yung pinaka-purpose ng Lord eh. Kung bakit po natin nararanasan ang banal na Spirit sa ating mga buhay para magbigay lamang ng karangalan sa ating mga puso. He fills us with the desire to see God's name made known and to live for His purpose. The Holy Spirit is the source of that spiritual fervor, a burning passion to live for Christ. Ito po yung nangyari sa Book of Acts 4 verse 31, di po ba? The Holy Spirit, they are filled with the Holy Spirit and began to speak in tongues. At makikita po natin yung boldness in sharing the Word of God sa buhay nila Peter, nila John sa Book of Acts. Nagkaroon na po ng katagumpayan yung banal na Espiritu sa kanila. Bakit? Kasi dinisire po nila eh. Sa buhay po natin, asamin po natin. At ito po yung pinaka-desire ng puso ng bawat sa atin nung tayo po yung na-born again, di po ba? Yung maranasan po natin, yung pagkilos, yung baptism of the Holy Spirit. At alam po natin na yun pa ibibigay ng Panginoon. Yung burning passion, nababurn, ibig sabihin nag-uumapaw, nag-i-ignite yung passion natin, especially sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil po sa banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ito po yung nangyari, di po ba? After they prayed, they placed their meeting was shaken and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Yung nangyari po sa buhay nila Peter and John on the day of Pentecost, di po ba?
the disciples were filled the Holy Spirit and began to speak in tongues as the Spirit enabled them. The Spirit fire empowered them to speak the message of the boldness with boldness and clarity. Nung naranasan po natin yung banal na Espiritu sa ating mga buhay, naintindihan na po natin, di po ba? Naunawaan po natin yung liwanag ng salita ng Panginoon. Dati hindi naman po natin nauintindihan yan, di po ba? Pero dahil po sa banal na Espiritu na kumilos po sa ating mga buhay, na naranasan po natin, nararamdaman na po natin na pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, Lord, nangungusap ka talaga. Kinakausap mo talaga ako, lalo na kapag nagbabasa tayo ng salita ng ating Panginoon, di po ba? Doon po natin nararanasan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Fire profiles us to action. Ito po yung nagtutulak sa atin, nag-uudyok po sa atin to move. Fire is always on the move. It spread and grows. Ito po, nakakatuwa po ang banal na Espiritu through fire. Laging tayo nag-move on the go. At hindi lang, nararanasan po natin yung pag-grow ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, yung pag-grow ng pagiging Kristiyano sa ating mga buhay. Similarly, the Holy Spirit empowers us not just to have passion, but to act on that passion. Dito po pumapasok yung yung tinatawag na without faith in action. Ito po yung without action, useless po yung faith, di po ba? We should act on that passion. Kailangan po kung ano yung nilagay ng Lord sa ating mga puso, inuudyok ng Lord sa ating mga puso, kailangan po sundin natin yon. He moves us to serve, witness, and make a difference for God's kingdom. Ito po yung ito po yung kaibahan, di po ba? Naalala ko po nung unang-una kong pasok sa public school. Sabi sa akin nung isang magmamaster teacher, sabi niya, bakit kaya Sister Manny, pag pumapasok ka dito, nangingiti ako lagi. Parang kakaiba yung yung naranasan ko nung nandito ka na sa school na to. Hindi naman natin pinagmamalaki yun, di po ba? Pinagmamalaki lang natin yun dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Nung yung iba na kasi yung kinagagalawan ng mundo natin, di po ba? Kung titingnan natin sa mundong ito, saan po pagka may nag-uumpukan, di po ba? Nagmamaritesan, di po ba? Di ba hindi po tayo, wala po tayo doon. Kasi parang, tayo ibig sabihin ayaw natin ng chismis, ng marites, di po ba? So, bakit? Because we are different for God's kingdom. Kakaiba na po tayo Yung minamarites na po natin, wini-witness po natin, ay yung pag-ibig ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. So, kailangan po talaga, let us make a difference for God's kingdom. At iyon po ay dahil sa pag-ibig at pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen. So, malapit na pala ako matapos. The application na po. Sabi po rito, we have to have the fire of the Holy Spirit for survival, revival, and spiritual growth. It is not optional. So, makikita po natin dito, yung fire of the Holy Spirit, nakakasurvive po tayo, di po ba? Di ba kahit ang dami nating trials, pagsubok sa ating mga buhay, survival tayo, victorious tayo, nakaka-revive tayo. Bakit? Dahil kasama po natin ang Panginoon, di po ba? Fear not, for I have with you. For I am your God. Sa Isaiah 41 verse 10, di po ba? I will uphold you with my righteous right hand. Yun po yung pangako ng Lord sa ating mga buhay. And even yung spiritual growth, nararamdaman naman po natin yun, di po ba? Personally, di po ba sa ating mga buhay? Nag-grow ba ako, Panginoon? Wala ba na born again ako? Kailangan pala ina-assist natin yung sarili natin, di po ba? Kailangan pala minomotivate natin. Nag-grow po ba ako, Panginoon? Yung tinawag mo ba ako, kailangan bang nag-grow po ba ang aking buhay? Kailangan po ina-assist po natin yung ating mga sarili. Okay, sabi nga rito,
Okay, balik po ako doon sa sa number 2. Application na pala. Okay, sabi po dito, we have to have the fire of the Holy Spirit for survival, revival, and spiritual growth. So, ano pong sabi dito? Dito po sa application po natin, sabi po ng Lord, allow the fire of the Holy Spirit to incinerate what is not God in our character and ignite which is of Him. So, tinitingnan po natin, kaya sinasabi ko nga sa inyo, di po ba, kailangan po pala ina-assist natin yung ating mga sarili na kailangan po ang Lord ay patuloy po na maranasan ng bawat isa sa atin. Sabi yung incinerate. Sa buhay po natin, kailangan pong wag po nating hayaan na mabahiran ng puso natin ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Lalo po sa ating character, di po ba? Ito po yung binabago ng Lord sa buhay natin. Yung character natin sa ating Panginoon. Yung mga hindi nakakalugod sa Panginoon, wag po nating hayaang mabahiran yung character, yung Holy Spirit na nararanasan po natin sa ating mga buhay. Sabi nga, allow the Spirit to provide us warmth, illumination, and divine energy to function. Yung warmth, yung pag-ibig ng Panginoon. Yung init ng pag-ibig ng Panginoon. Yung init ng pagmamahal. Especially sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi minsan, totoo naman po na dumarating yung point na tinatamad tayo. Aray po ba? O yun. Di ba? Minsan tinatamad tayo, Panginoon, ayoko po munang umaten. Kasi sa sobrang dami ng gagawin, di po ba? Sa sobrang dami ng pinagagawa sa trabaho, sa school. Pero, hindi po yun ang basihan na dahil hindi ka naka-attend, di kikilos ang Lord, no. Di po ba? Dahil alam po ng Lord yung spirit natin, alam po ng Lord yung buhay natin, alam po ng Lord, which is, alam po natin na fellowship is very essential, di po ba? Pero minsan may pagkakataon talaga na hindi po tayo nakaka-attend. Bakit? Kasi po sobrang pagod natin. Pero siyempre sa mga susunod naman na panahon, susunod naman na gawain, nandun uli yung desire natin, nandun uli yung yung motivation na umatid sa kanyang mga gawain. So sabi nga rito, illumination and divine energy to function. Yung pag sinabi po natin elimination, ito po yung nagbibigay ng liwanag. Nag-i-illuminate ba tayo? Nagliliwanag ba? Nagniningning ba tayo? The Holy Spirit also serves as our illuminator. Ano pong ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin? Siya po yung nag-guide sa atin sa katotohanan. Nagbibigay po ng wisdom sa atin. Nagbibigay po ng ino-open po ng Lord yung understanding, yung wisdom, yung knowledge para maunawaan at maintindihan po natin kung ano yung kalooban ng Lord, kano yung purpose ng Lord sa ating mga buhay. Sabi nga without the Holy Spirit, we would be left in spiritual darkness. Pag wala po yung Holy Spirit, para po tayo nasa darkness. And thanks God for the fire of the Holy Spirit na siyang nagliliwanag sa ating mga buhay. At napakabuti po ng Lord. Sabi po rito, allow the Spirit to provide us with warm illumination. Nagliliwanag po yung init ng pag-ibig ng Lord, warmth, nasa atin. Illumination, nagliliwanag, naniningning. Ano pa? And divine energy to function. Nagbibigay po ng energy sa ating mga buhay. Nagbibigay po ng lakas, ng katatagan ng loob para po tayo magpatuloy sa ating Panginoon. Sabi nga ng Lord, without His empowering presence, we would be unable to live out God's commands to fulfill His purpose. Because, and why? Because the Holy Spirit is also our divine energy for living the Christian life. Parang mga bata, di ba? Mas napaka-energetic pa ng mga bata Sa loob ng eskwelahan, makikita mo kung sino yung energetic, di ba?
Paano yung divine energy talaga? Nasa kanya lahat, ikot ng ikot dito. Parang principal, labas ng labas. Napaka-energetic nila. Dapat tayo din, di po ba? Para makapag-function, dapat napaka-energetic tayo. At paano mangyayari yung divine energy po sa ating mga buhay? We should desire always the power on fire, the power of the Holy Spirit in our life. Amen po ba? At yung calling po natin sa Panginoon, alam po natin yan, worthy yan. At we need the Holy Spirit day by day in our life. Sabi po sa 1 Corinthians 3:13 to 15, each one work will become clear sa conclusion po natin. For the day will declare it because it will be revealed by fire, and the fire will test each other's work of what sort it is. Kaya nga minsan yung mga ginagawa natin, di po ba? Pagdating natin sa langit, ano yan itetis siya. Worth ba yung ginawa mo? Sa verse 14 po, sabi po doon, if anyone works which he has built on it, it indoors, he will receive a reward. Ito po yung nakakatawa sa Panginoon Di po ba? Lahat po ng ginagawa natin sa Panginoon, ito po hindi nawawala ng kabuluhan. May nakakakita man o walang nakakakita. Ang Diyos, ang Holy Spirit lang po ang nakakakita. Di po ba? Siya lang po yung nagbibigay ng reward sa ating mga buhay. At napakabuti po ng Panginoon this year 2026. Alam na alam po natin that the Holy Spirit ang mag-i-ignite sa ating mga puso, magbibigay ng energy, magpa-function kung paano tayo magpatuloy sa ating Panginoon. Sabi po sa 1 Peter 1 verse 6. Okay, basahin ko na lang po. Sabi po rito, encourage believer to rejoice through temporary painful trials because this hardship test and purify their faith, providing it unable than gold refined by fire, ultimately leading to praise, glory, and honor when Jesus Christ returns. Ito po yung ito po yung sinasabi ng Lord sa 1 Peter 1:6 verse 7. Hindi ko na po nailagay sa screen. Sabi po doon, encourage believer to rejoice through temporary painful trials because these hardships test and purify their faith. Ito po yung sinasabi natin sa James 1 verse 2, di po ba? Na magalak tayo kung patuloy po natin nararanasan yung mga trials at pagsubok sa ating mga buhay. Bakit? Ito po ay nagre-resulta ng ating mainit na pag-ibig sa Panginoon. Matibay ng pananampalataya sa ating Panginoon na kahit anumang bagyo na dumating sa ating mga buhay, hindi tayo matitinag, di po ba? Hindi tayo mababali dahil yung fire na nasa ating mga puso, yung fire na nilagay ng Lord sa ating mga buhay, tinetesto. And through trials and persecution, challenges in life, doon natin matetest, ay matatag na pala talaga ako. And thank you Lord kasi nagpatibay ng pananampalataya yung mga pagsubok na naranasan ko sa aking mga buhay. At salamat sa Panginoon dahil sa biyaya, for by grace we have been saved through faith. It is not of our works. It is a gift from God. It is a grace from God. At salamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya, sa katapatan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi tayo natitinag. Sa halip nagpapatuloy tayo na paglingkuran pa, sambahin at bigyan ng karangalan sa natin ang Lord sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga yung sinasabi ng Lord we should encourage one another. Pray for one another. Bakit ba nagiging matatag po yung buhay natin? Dahil po sa pananalangin, dahil sa devotion, dahil sa pag-asa that our hope put in God alone. Amen po ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct our paths. Spirit-filled souls are ablaze for God. Nagniningning po ba? Pag spirit-filled po pala tayo, nagniningas. Hindi po napipigilan, di po ba?
They love with a love that glows to serve with a faith that kindles. Pag sinabi pong nag-glow, nagniningning. Kaya mga anak ng Diyos, hindi mo akalain, di ba ba sabi, parang wala kang parang wala kang problema. Pero hindi nila alam, puno-puno ng problema. Hindi halata. Bakit? They serve with a devotion that consume. Dahil po nagdi-devotion. Dahil po nananalangin lagi, di po ba? At dito sabi po rito, they hasten with fairness that burns. Yun po yung dapat po. Inihit po natin yung kasalanan. Di po ba? Sabi po rito, they rejoice with a joy that radiates. Love reflected in the fire of God. At napakabuti po ng Panginoon at salamat sa Panginoon dahil ang bawat isa ay nagpapatuloy. Sabi po ni Samuel Chadwick, nagpapatuloy po, nagniningning, nagliliwanag para nung Pasko ang daming liwanag, di po ba? Sabi nga, we should hate sin with fairness. Iwaksik po natin yung kasalanan. Huwag po nating hayaan na mapasok ng anumang gawa at plano ng kaaway ang buhay natin. Lagi po nating nasam-asamin na manaig sa atin ang Holy Spirit. As our reflection, what would your life be like without the fire of the Holy Spirit? Has His fire gone out in you? Ito yung personal question, napaka-personal. Ano po kaya mayayari pag wala po yung Holy Spirit sa ating mga buhay? Nag-uumapoy pa ba yung fire? Nagliliyab pa ba yung fire? Gatungan natin. Lagyan pa natin ng panggatong yung fire sa ating mga buhay. Di ba yung nagsisiga para talaga umapoy ng umapoy? Anong ginagawa? Nilalagyan pa rin nila, ginagatungan pa rin niya. Gatungan natin ng pananampalataya yung fire. Gatungan natin ng pagmamahal. Gatungan natin ng devotion, ng salita ng Diyos para mag-alab pa yung Holy Spirit sa ating mga buhay. Carefully read, heed, and put into practice. Ito yung instruction po ni Paul, di ba? Paul's instruction to young Timothy who dealt with the same dilemma. Si Timothy po, ito po yung ni Paul. At ito po yung napakaganda na sinabi ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa buhay po ni Timothy, di po ba? Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of hands of the eldership. Ito po yung gift of the Holy Spirit na nararanasan po sa ating mga buhay. Nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, di po ba? Nung tayo po ay binaptize ng Holy Spirit. Ano mang gift na yon, ibigay po natin sa Panginoon. Huwag po nating itago. Yung regalo, yung talento na yun, kung anong mayroon tayo, di po ba? Ihayag po natin. Paggamit po natin sa Panginoon. Even in praying for the sick, naranasan niyo na po mo yun? Na minsan pinatawag tayo, Sister, pag-pray mo nga ako, pero hindi mo alam, sumunod ka lang sa Holy Spirit, di po ba? At nagpatanggap ka. Minsan, yung conviction ng Holy Spirit, sasabihin mo, pag-pray mo yan. Patanggapin mo yan. So, ang ginawa po natin, sabi doon, let us not neglect the gift of the Holy Spirit. Gawin po natin isumunod, obey, at salamat sa Panginoon dahil ang buhay po ng bawat isa ay pinatatatag, pinalalakas. At higit sa lahat, binimotivate po tayo na sumunod sa Panginoon dahil po sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Amen po ba? Lahat po tayo manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon, because of the fire of the Holy Spirit, nagiging matatag kami. Patuloy sa iyo, patuloy na ginagamit ang aming mga buhay. At tunay na napakadakila mo, napakabuti mo, sapat-sapat ang iyong biyaya. Wala kaming dapat ipagmalaki sa Panginoon, kundi ipagpamalaki lang namin po, Panginoon, na yung kabutihan, yung kadakilaan. Pinagmamalaki lamang namin, Panginoon, yung Holy Spirit na nasa amin, O Father God. Kaya ang dalangin po namin, patuloy mong ignites. Patuloy mo, Panginoon, i-level up ang passion namin. I-level up po, Panginoon, ang aming faith, O Lord, that even trials will not move us. Walang trials, walang persecution ang makakapagtigil sa amin para purihin ka. Luwalhatiin yung dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo. Thank you, Holy Spirit, for being with us
Sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon, ikaw lamang malugod. Ikaw lamang ang maluwalhati. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na kinig yung salita, nagbigay ng panahon sa iyo. We give you praise, we give you glory, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. We give you praise. Thank you, and thank you po sa ating lahat. God bless po.